Magandang araw sa inyo mga kagala. At gusto ko na rin unahing pasalamatan yung mga naghihintay sa akin kapag ako ay nawawalang mag-vlog. Kapag nakikita nila akong lumalabas sa Barangay GRS, palagi nilang tinatanong bakit hindi ka na nagbablog. Pero sobrang maraming salamat sa inyo mga kagala kasi na-appreciate ninyo ang aking ginagawa. Kahit na itong pagbablog ko ay kung kailan lang ako matuwa at kung kailan lang ako sa inyo makapagbahagi na maglathala. Ngayong araw na ito ay maaga kaming naging abala ni Dee. Nandito kami sa babuyan kasi inaasikaso namin yung pagbibitinan ng timbangan ng mga baboy namin mamaya. Ayan si Di, tinatry na nga niya kung matibay na. Oo mga kagala, first time namin mag-out ngayon ng aming mga alagang baboy at ayan na sila, hinihintay na lang nila yung kukuha sa kanila. Nakakatuwa na nakakalungkot kaya syempre araw-araw mo na silang inaalagaan. Tapos nakakalungkot kasi syempre mapapawalay na sila sa amin pero wala naman tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Ang aming alagang si Drew ay inalayo ko nga muna dito sa may malapit sa kulungan ng aming babuyan. Kasi baka mamaya kapag may dumating na tao siya ay makapangagat. Ganyan kasi si Drew mga kagala, kunyari tahimik lang siya, titingnan lang niya ang tao. Pero kapag hindi niya gusto, basta-basta na lang siya nangahaklab. Kaya napakadelikado din. Kaya may ginayong sigurado. Habang naghihintay nga kami sa mga taong darating ay inaayos din muna namin dito sa babuyan. Lalo na yung mga posibleng makaabala para mamaya sa pagdating nila para sa pagtitimbang ng aming mga alagang baboy. Si Di nga, ayan, medyo naiinip na rin kaya nagpitas muna siya ng mga madre de agua kasi kapag umaga pagkatapos ng mga baboy namin kumain, may beses minsan na kapag marami ng dahon ang mga madre de agua namin, pinapakain din namin yung mga alaga naming baboy ng mga madre de agua. Gustong gusto na nila yan. Saka parang pinakang snack na nila yan at pinakang merienda kapag kahapon yung dahon ng madre de agua. Kaya nakakatuwa sila kasi natutunan na din talaga nilang kainin yan. Dati-dati nung unang pagbigay namin sa kanila halos hindi pinapansin. Pero na minsan, isang beses lang nilang natikman, ayun na, nagustuhan na nila. At tuwing naglalagay kami sa kanilang kulungan ay talagang pinag-aagawan nila. Minsan nga para mga bata pa silang nag-aaway. Maganda rin kasi mga kagala ko yung Madre de Agua para sa mga alaga nating mga hayop. Hindi lang sa mga baboy, ganun na rin sa mga kambing, baka, manok at kung ano-ano pa. Plus, nakakadagdag lakas resistensya din niya sa kanilang mga katawan. Kaya tingnan nyo naman nakakatuwa sila. Sa mga susunod na buwan, sila naman yung i-out natin. Sa ngayon, ang mauuna ito munang mga anak na Marites. Ngayon pa nga lang ako ay naninibago na parang gusto kong maiyak. Pero hindi pwede. Ganun talaga ang ating hanap buhay. Kaya wala tayong magagawa. Sabi nga para sa ating pangkabuhayan, ganyan talaga ang ating proseso. Habang nga kami ay naghihintay, umuwi muna kami dito sa bahay at ayan si Di at si Biel. Nilalaro ni Di si Biel, ginawa niya ng baril-barilan na gawa sa tingting at gawa sa rubber band. Nako Diyos ko, tuwang-tuwa naman ang bulilit. Kahit paano kapag may time si Di ay talaga nilalaro niya mga bata na mga sinaunang laruan para din daw ma-experience nila at malaman nila kung ano ang mga laruin natin noon. Nako, ang tatanda na talaga natin. Maya-maya din ay dumating na yung mga kukuha ng aming mga alagang baboy. Ayan na sila. Makatapos ang 3 oras sa aming paghihintay, dumating na rin sila. Yun nga lang, si Di ay pumasok din muna sa work, kaya noong mga sandaling yan ay umalis na rin siya kasi sabi niya sayang naman ang oras. At pag dumating yung mga kukuha ng baboy, saka ko na lang siya tatawagan. At ayan nga, habang hinihintay nila si Di, ako'y natatawa kasi napansin ni Kuya na ako daw ay nagbablog. Kaya ayan, hinayaan ko na munang sila makipaglaro sa inyo sa camp para naman tanggal inip sa kanila habang sila ay naghihintay kay Di. Hi vlog, welcome to my guys. For today's video, we're gonna evaluate the figures and The figures. we are the bad boys, but good boys. Nagagalit sila yung matching. Pakilala mo si, pakilala mo. This is Si Junior. Junior, say hi. Hey, Master. How are you, Master? akala ka ni basta na yan. Hehe, tamang tanggal inip lang talaga. At kami naman ni Bibi ay lumiban muna sa kabila kasi nakikipagkwentuhan sa amin si Kuya. Ang hirap naman makipagsigawan sa kabila kaya dito kami lumipat. Inihanda na nga rin nila yung kanilang bangkulong para lagayin ng mga baboy mamaya kapag tinitimbang para hindi sila mahirapan. Maya-maya din lang ay dumating na rin naman si Di. Sa tagal-tagal ng paghihintay, ayan, dumating na rin siya. Kumuha muna sila ng sako kasi kailangan nila yung pantakip sa mukha ng baboy para hindi sila ma-stress at para hindi sila ganong magwala. Ayan na nga yung itsura niya, ganyan siya. Ang nauna nga muna nilang timbangin ay si Mocha. 92. Kaya ko nakalimutan.
At ang agad naman nilang isinunod ay si Choco. Nako, si Mocha, tuwang-tuwa. Akala siguro niya kung saan pupunta at nasa labas. Hindi niya alam nakakatayin na sila. Pagkatapos nga ni Choco ay agad na rin isinunod si Milo. Ayan nga si Milo, grabe din ang pagwawala. Ganyan kasi talaga 'di ba mga kagala ang mga baboy kapag talagang kukunin na sila at titimbangin talaga namang hindi maiwasang hindi magwala. Hanggang sa isinunod na nila yung tatlo naming puti na malalaki na si Ono, si Dos at si Tres. At ayan, grabe din ang kanilang pagwawala hanggang sa masira nila yung tubig namin. Hanggang sa natapos sa huling pagtitimbang sa medyo naming maliit na dalawang baboy na si Tiny 1 at si Tiny 2. Naku, grabe din talagang pahirapan at kainamang paghahabulan bago tuluyang matapos ang pagtitimbang. Nakakatuwa din talaga na nakakalungkot, pero sabi nga good luck na lang sa inyo at maraming salamat sa experience na ibinigay nyo sa amin. Nakakalungkot kasi alam namin kakatayin na kayo pero wala naman kaming choice kundi ganun talaga yung trabaho natin. Ayun mga kagala, yung mga timbang ng aming mga baboy ay naglaro sa 101, 102, 97, 94, 95. May pinakang maliit kami yung 83. Ilalabas na rin nila yung bangkulong na ginamit sa pagtitimbang ng ating mga baboy. Hanggang doon lang kasi mga kagala sa may kalsada sa labasan yung sasakyan kasi maputi kaya hindi na nakapasok dito. Kaya ang gagawin nila ay unti-unti na lang nilang aakayin at itataboy papalabas ang ating mga alagang baboy. Ayan, paalam sa inyo, nakakaawa naman kayo pero talagang kahit ulit-ulitin ko mang isipin talagang ganun talaga ang buhay. Nakakalungkot talaga habang papalayo sila lalo't na yung iba ay lalakad tapos titigil. Parang may isip din tumitingin sila sa kulungan parang gusto nilang bumalik. Ganun pala yun, talaga ngayon ko lang kasi makakagala na experience yan. Kaya maraming salamat sa unang experience namin sa inyo. Umalis na rin sila kuya kasi naghihintay din sa kanila yung mga kumuha ng baboy at ito na nga bakante na yung ating pitak. Nakakalungkot talagang tingnan sa totoo lang. Sa susunod na buwan ito namang isa ang i-out natin. 170 nga pala mga kagala ang kilo ng buhay na baboy ngayon. Okay na hindi na masama. Tiyaga lang tayo ng tiyaga hanggang sa magmahal ulit bigla. Napakaswerte din naman talaga namin kasi pinagbigyan kami ng panahon. Thank you Lord. Kasi after 1 hour na pick upin nila ang aming mga baboy ay biglang umulan ng malakas. Kahit paano ay nairaosan nilang isakay sa mga sasakyan nila. O paano mga kagala, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pananood. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!